Yan. So, okay na. Hallelujah. Sabi po rito, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the Hmm. heavens, you are there. If Oh. I make my bed in the depths, you are there. Let us pray. Hallelujah. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Lord, we welcome you, O Lord. At patuloy, Panginoon Diyos, na ang presensya mo ang patuloy na maramdaman namin sa gawain ito through online. And I believe, Lord, na pumunta kami rito, dumalo kami, kinlik namin ang aming mga cellphone, mga link na pinapasa, hindi para makita ang iba, kundi para maranasan namin, Panginoong Diyos, ang presensya mo. And we pray, Lord, bago po kami makapakinig ng iyong banal at makatotohanang salita, dinudulog po namin lahat, Panginoon, ang lahat ng aming mga kaliit-liitan at kalaki-lakihang mga pagkakasala na aming nagawa sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Isa kaming maraming basahan na patuloy mong nililinis, patuloy mong hinuhugasan, patuloy mong pinapaputi, at patuloy mong ginagawang tulad ng isang niebe. And salamat, Lord, sa kapatawarang iginawad mo sa amin at malaya na po kami, Panginoong Diyos, na makalapit at makadulog at maramdaman muli ang iyong presensya. Lord, dinaakin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito. And we pray, Lord, na anuman pong hadlang, lalo ang internet connection, ay hindi po ito makakapanaig. We pray, Lord, na maging tuloy-tuloy at ikaw po, Panginoon, ang mag-ayos. Gawain mo po ito, Panginoon, at hindi mo hahayaan na mangyari ang hindi maganda sa online platform na ito. Salamat po, Diyos. Ikaw lamang po ang mataas, madakila, malawalhati. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and amen. Hallelujah. So we have 20 participants. Nandito po yung dalawang anak namin nakikinig. Hallelujah. So sabi po niya sa Psalms 139 verse 7 and 8, saan ako pupunta? Saan ako magpupunta? Binasa ko lang po sa Tagalog. Upang ako'y makatakas sa banal mong espiritu'y hindi ako makakaiwas o makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikaw ay naroon. Sa Sheol ay naroon ka kung doon ako manganganlong. So ang title po ng ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay ang presensya ng Diyos. O sa English, the presence of God. Mga kapatid, kanina habang kayo nagpapatotoo at nagpapasalamat, hindi nyo may papatotoo ang lahat ng yan kung hindi nyo naramdaman ang presensya ng Panginoon. In everyday na tayo ay dumadaan sa mga iba't ibang klase ng mga pagsubok sa buhay, we feel the presence of God. Kaya lang nakakalungkot, pag mahalwan ang nangyayari sa ating buhay, naiitsapwera yung presensya ng Diyos. Pero dapat ay hindi ganon. Dapat masaya o pangit man ang nangyayari, kasama natin dapat at maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Amen? So, hindi lang yung malungkot at tambak ng problema, kundi kahit sa kasiyahan ng ating buhay, kahit tayo tumatawa at tumalakak, maramdaman talaga natin ang presensya ng Diyos. Amen? Kaya napakasarap magpasalamat talaga sa Panginoon. Bagamat meron lang limit, pero tandaan po natin, pwede po kayo magpasalamat. Direct nyo po sa Panginoong Diyos. Amen? So, pwede naman po susunod na gawain, ipagpasalamat nyo po yun. Ano? So, the two things regarding God's presence, at alam po natin ito, yung number one, hallelujah, yung the omnipresence of God. Pag sinabi pong omnipresence of God, mga kapatid, hallelujah, ito po yung lahat ng dako. Ibig sabihin, kahit saan ka naroon, kahit nasa Qatar ka o iba't ibang bansa,
ang kinaroroonan, nandiyan ang presensya ng Panginoon, hindi siya mawawala. Kanina po napanood ko po yung interview ng isang celebrity na si Tony Gonzaga doon sa isang celebrity rin. Na ang sabi niya doon sa isang ini-interview niya, alam mo kung bakit sumisigaw, no? Sumisigaw ang demonyo. Ayan, bakit sumisigaw ang demonyo? Kasi ang demonyo, bakit niya tayo sinisigawan? Para tayo gumawa ng mali o pumasok sa pagkakasala. Kasi malayo, malayo ang demonyo sa atin, lalo ngayon. Pero bakit si Lord bumubulong lang? Sabi ni Tony Gonzaga. Kaya bumubulong si Lord kasi nasa tabi lang natin ang Panginoong Diyos. Hindi siya sumisigaw. At nung mapanood ko po yun, oo nga no, pero si Diablo pasigaw eh. Pasigaw na minsan nagbibigay sa ating isipan, sa ating tenga, ng mga bagay na sapakin mo na yan, replyan mo na yan, salitaan mo na yan ng mga pangit, gantihan mo yan. Ganyan si Satanas. Kaya mapapansin nyo, kung presensya ba ng Diyos yung nararamdaman at naririnig natin. Kasi minsan talaga, mas madalas pang marinig at magbunganga ang kalaban. Lalo pag meron tayong kinaiinisan o meron tayong mga tao na talagang inis na inis tayo. At minsan, pagtambak na tayo at sagad-sagad na ng problema. No? So, lagi po natin tatandaan mga kapatid, na ang presensya ng Panginoong Diyos ay laging nandyan sa tabi natin. Hindi siya nawawala. Bagamat sumisegue ang kalaban para tayo mainis, tandaan po natin, huwag natin pakinggan yun. Yung presensya ng Panginoon ang lagi nating pakinggan. Now, sabi rito sa ating verse, sa Psalms 139:7-8, saan ako pupunta? No? Where can I go from your spirit? Yung espiritu ng Diyos kahit saan nandyan eh. So, where can I flee from your presence? If I go up the heavens, you are there. Pag pumunta ako sa langit, nandiyan ka. If I make my bed in the depths, you are there. Nandiyan ka pa rin. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, the omnipresence of God o yung presensya ng Panginoon signifies the greatness of the Almighty. So, ibig sabihin, pag sinabing signifies, nangangahulugan yung kadakilaan ng Panginoong Diyos ay talagang Almighty. So, this is the revelation of our faith, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, simula nang tayo manampalataya, kahit ano pa ang ating mga ginagawang trabaho, minsan nagsasalita tayo. Minsan napapaawit na lang tayo bigla ng praise and worship. Hindi natin namamalayan na umaawit na tayo ng praise and worship. Why? Because the Holy Spirit is there sa ating buhay. Alam niyo po, kahit nagmumotor ako, hatid sundo, kung saan ako napupunta, ramdam ko ang presensya ng Panginoon. Lord, kahit naligaw ako ng ibang daan, okay lang. Kasi alam ko, nasa Pilipinas pa rin ako. Hindi ako maliligaw at kasama kita. Sino ba naman maliligaw? Kahit lumampas ka ng isang kanto, okay lang. Pilipinas pa rin naman ako. Amen? Now, purihin ng Diyos. Ang sabi rito, this is the revelation of our faith that He is everywhere at all times. Ano man ang ginagawa mo, naiiyak ka man sa piniprito mo, naiiyak ka man sa hinihiwa mong sibuyas, o naiiyak ka man sa mga nagsasabi sa'yo at nagme-message sa'yo na mama, papa, kulang kami ng ganito, wala kaming pambaon, biglang sasabihin mo na lang, hindi mo ba napapansin, kapatid? Lord, wala po akong naitabi, pero alam ko po, you will provide. Why? Bakit mo nasasabi yon? Because the presence of the Holy Spirit is in you. Umaasa ka na ngayon sa Panginoon. And that is the presence of God. Amen? So the creation, sabi rito, this belief, sabi rito,
This belief stems from what the Bible says as well as what we observe on our surroundings. Sabi ng ating kapatid na Mary Jane, bago pa mag-umpisa at naipatotoo niya rin na iba na yung kanyang espiritu. Ang sabi ng kanyang mga pininsan o kanyang kamag-anak na iba na yan. Iba na yung religion, sinabi pa, di ba? Pero hindi. Ang napakagandang nangyari sa buhay ng bawat isa sa atin, yung hindi lang tinanggap natin ang Panginoon, kundi nakikita sa buhay natin si Kristo. Yung presensya ng Diyos nasa bawat isa sa atin. At wag na wag natin bibigyan ng kalungkutan yung Holy Spirit na meron sa atin. Tandaan po natin yung mga kapatid. So the creation in this world testify that the God's glory covers the whole universe. Tunay po mga kapatid, na kahit saang kalumingon, kitang-kita yung testimony ng Lord na anak, ako yung lumikha niyan. Ako yung lumikha ng lahat ng meron kayo. Yung sandok na hinahawakan mo, creation ko rin yan. Tao lang ang kinasangkapan ko para gawin niyang, para maging huluman ng sandok. Yung pinggan na kinakainan mo, akin din galing yung anak. And that is the testimony at patunay na ang presensya ng Diyos, siya ang lumikha ng lahat ng ito. Now, the living and manifest presence of God, ang sabi rito sa Psalm 16:8, I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, sabi ni David, I will not be shaken. Amen? So basahin po natin sa Tagalog. Purihin ng Diyos. Psalm 16 verse 8. Ang sabi rito, nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Yan ang sabi ni Haring David. And dapat ganun din po tayo, no? Kasama ko ang Lord. Dapat laging ganun everyday. Kasama ko si Lord. And kahit kailan, sabi ni Haring David, hindi ako matitinag. Dapat ganun din tayo. Kung may nanakit man sa iyo na kapwa mo Kristiyano, kung may nanakit man sa iyo na hindi Kristiyano, ipagpasalamat mo yon sa Panginoon. Kasi tulad ng sabi ni Haring David, kailanman Lord, kasama na kita at never na akong matitinag. Yun ang nais ng Panginoon at hinahanap ng Panginoon sa atin. Ano pa sabi ng Psalm 16:11? You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Amen? With eternal pleasure at your right hand. Basahin po natin sa Tagalog. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, yun yung joy na nasa piling na ng Panginoon. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So ibig sabihin, pag sinabing ligayang walang hanggan mga kapatid, na sinasabi dito sa Psalm 16:11, habang nabubuhay pa tayo dito sa lupa, kahit maraming kapighatian, pero ramdam natin ang joy na nagmumula sa Panginoon. At kaya sinabing walang hanggan, kahit na mawala na tayo sa mundong ito, nandoon pa rin yung joy na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Because the presence of God is in you. Nasa kaloob-looban natin ang presensya ng Diyos. Kapatid, pastor, bakit ganon? Kahit na nakailang dalo na ako ng gawain ng Panginoon, parang hindi ko pa rin maramdaman yung presensya ng Diyos. Kapatid, pag ganon ang nararamdaman mo, baka hindi presensya ng Diyos ang nangingibabaw sa iyo. Baka presensya ng problema. Baka presensya ng mga alalahanin. Baka presensya ng kung ano-ano. Kasi kung talagang ramdam natin at sinasabi natin na yung joy na binibigay ng Panginoon ay nararamdaman natin, kahit saan ka pa naroon, hindi na nangingibabaw ang mga kung ano-ano mang alalahanin, kundi yung joy na ibinibigay ng Panginoon. Kapag naramdaman mo ay puro pa rin problema, ibig sabihin, hindi ka tunay na nagtitiwala sa Panginoon.
Kaya hindi mo maramdaman yung joy at presensya ng Panginoon. Kapatid, kapag nag-pray ka na, kapag sinumbong mo na yan lahat sa Panginoon, tigilan mo na yung mag-alala. Ang ipalit mo, magtiwala ka. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa bawat Kristiyano. So the Bible cites many instances when God revealed Himself to His people. Pag sinabi pong the Bible cites, yung binanggit sa Bible, no, na mga pagkakataon at ni-revealed sa lahat ng mga tao tulad natin mga kapatid na tayo mga tao Kristiyano, no? God made known His living presence of tulad ni Adam, ni Eve. Ramdam nila yung presensya ng Diyos, nakasama pa nga nila eh. Ni Abraham, nakikipag-usap nga si Abraham sa Panginoon. Ni Moises, the Israelites, propeta on the day of Pentecost, Acts chapter 2. And on the conversation of Saul, no, who became the Apostle Paul, naramdaman nila yung presensya at nakausap nila ang Panginoon. At ang ibig sabihin nito mga kapatid, na-encounter nila ang Panginoong Diyos. Ikaw kapatid, na-encounter mo ba ang Lord? Naramdaman mo ba siya? O nararamdaman mo ba siya araw-araw? At ang sabi rito, to name the few, the Bible from the beginning until the end declares the living God, yung buhay nating Diyos in the midst of His people. At yung people na sinasabi rito is tayo po yun na tumanggap sa Panginoon. So if we remove all the books in the Bible that tell of God meeting with His people, only the book of Esther, Proverbs, and Philemon will be left. Ibig sabihin, lahat ng mga natirang books, nandoon naramdaman nila ang presensya ng Panginoon. So we will not have the Bible if God did not reveal Himself to us. Kaya pansinin nyo, kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, nagbabasa po ba tayo? Nandoon na sumasagot ang Panginoon. At minsan nasasabi natin sa ating sarili at sa Panginoon, Lord, ang galing mo talaga. Ang galing mo sumagot. Pero yung iba, ang sinasabi, hindi naman totoong may Lord. Hindi ko siya makausap. Paano? Hindi naman nagbabasa. Kung ano-ano ang binabasa. Amen? So the experience of the real presence of God is central, mga kapatid. Para ma-experience mo talaga ang Panginoong Diyos, ang sabi rito, the presence of God is central to having genuine faith. Kaya kapatid, yung pananampalataya mo ba sa Panginoon? Yung pananampalataya ba natin sa Panginoon ay genuine? O tunay ba talaga yan? So God's manifest presence differentiates us from other religions in this world. Christianity, mga kapatid, is not a mere head knowledge. Hindi yan basta head knowledge lang ang pagiging Kristiyano, but a personal experience and relationship with the living God. Yan ang totoo, mga kapatid. Marami nga tayong alam sa Bible. Alam natin from Genesis to Revelation. Pero ang tanong, yung personal experience ba natin sa Panginoon? At saka yung relasyon natin sa buhay na Diyos ay palagi ba nating nararamdaman? Alam niyo po mga kapatid, ang sabi rito, the presence of God can change us. Kaya nga yung mga testimony nyo, yung mga testimony natin, talaga magpapatunay na merong nabago sa ating mga buhay. Huwag nating sabihin wala. Meron. Kaya lang talagang itong ating kalaban ay gustong agawin. Gustong kunin, gusto niyang ibalik na naman tayo para magkawindang-windang ang ating kaisipan at hindi na tayo dumalo at manamlay, maging dry ang ating espiritu.
Yan ang gusto ng kalaban. Ang sabi rito, the presence of God can change us. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17 hanggang 18. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Kaya napaka-importante mga kapatid that the Holy Spirit kinakausap natin. Ang Panginoong Diyos kinakausap natin. Kasi why? Dito tayo nagiging malaya. Pero kapag ibang espiritu ang ini-entertain natin at pinapapasok natin sa ating buhay, hindi tayo nagiging malaya. Espiritu ng ano? Espiritu ng hindi makapagpatawad, espiritu ng inggit, espiritu ng lahat ng negatibo. Sabihin na natin lahat ng negatibo. Yan po ay mga bad spirit. Kaya hindi tayo makalaya. Amen? 18. At ngayon naalis na ang talukbong sa ating mukha. Ibig sabihin, yung mga nagpipiring sa atin para hindi natin makita yung katotohanan. At ngayon tinanggal na yun ng Panginoon. Ang sabi rito, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. Amen. At ang kaningningang iyon ay nagmumula kanino? Sa Panginoon, na siyang espiritu ang bumabago sa ating anyo. Ayan, malinaw ano? Bumabago sa ating anyo. Kaya pala sinasabi nila, uy, iba ka na. Iba ka ng manalita. Iba ka ng kumilos. Iba ka ng magbigay ng counseling. Iba ka ng magpayo. Hindi puro kalokohan katulad ng dati. Ngayon ang ipinapayo mo, puro sa Panginoon na. Anong meron? Ibig sabihin mga kapatid, yung kaningningan na natanggap natin mula sa Panginoon, yun na yung kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pasensya na po may pusa. Amen? Now, ang sabi rito sa pagpapatuloy, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Larawan ng Panginoon. Amen. So ibig sabihin mga kapatid, nagiging kalarawan natin o kawangis ang Panginoong Diyos. So yun po yung nag-change sa atin. Amen. Now, ang sabi rito, we cannot be changed inside with just the belief that God is with us always. But we can be changed if we experience, ayan na naman yung experience, His manifest presence, like what happened to Saul, who was transformed from a persecutor to an apostle of Christ. Hindi mo mararanasan ang kagalingan ng Solmux kapag hindi mo ito ininom. May experience mo ang epekto nito kapag iyong ininom. Hindi mo masasabing masarap ang luto ni Nanay Andrea o luto ni Nanay Selena kapag hindi mo siya nakain at natikman. Why? Because na-experience mo yung sarap ng halo-halo, yung sarap ng pansit, yung sarap ng Shanghai. Puro pagkain yung binabanggit ka. Hindi mo mararanasan yung layo ng Cavite kapag hindi mo na-experience na i-drive. Ibig sabihin mga kapatid, para mas lalo nating maunawaan, dinadaan ko lang po sa example sa mga naranasan ko. Because na-experience ko eh. May experience mo ng tunay ang Panginoong Diyos kapag naranasan mo ang yakap niya. Kapag naranasan mo na ma-encounter siya. Pwede ka magbanggit ng napakaraming Bible verse. Pero mapapatunayan mo lang yung Bible verse na yon kapag na-encounter mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo, kapatid. Pwede mong sabihin, ay, alam ko ang Diyos nagpo-provide. Pero pagtalikod mo, ay, ano ba to? Tambak ako ng mga kung ano-anong mga pwede kong bayaran. Tambak ako ng mga bagay na pangangailangan ng aking mga pamilya.
Pero nasan yung God will provide? Kaya kapatid, masasabi talaga natin God will provide kapag na-experience natin yung miracle na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kasi aantayin niya talagang lumuhod ka muna sa Kanya eh. Isuko mo talaga ng buong buo yung buhay mo. Yun ang hinahanap. At yun yung na-experience ni Paul. Na dating Saul, na binulag muna siya ng Panginoon 3 araw at nagbagsakan yung kaliskis, may pinadala siyang propeta. At doon niya na-encounter ang Panginoon. Bakit mo ako inuusig? Saul. See? And tayo, ganyan tayo. And alam mo po ng mga kapatid yan, na minumura ko po ang Diyos dati. Pero na-experience ko, pero tuloy pa rin ako sa paggawa ng kasalanan. Na-experience ko na siya. Pinalo niya na ako. Pero hindi pa rin tumigil ang Panginoong Diyos hanggang sa paluhurin niya ako. And ganun din po tayong lahat. Hanggat hindi natin isinusuko ang buong buo, lahat ng katiting at kaliit-liitan ng mga itinatago pa nating kasalanan sa Panginoon at mga pride na yan. Tandaan natin kapatid, papaluin at papaluin pa rin tayo ng Panginoon hanggang sa mamulat tayo na Lord, sige na nga, sa iyo ng lahat. Ikaw na nga, sa buhay ko na to. At diyan mo masasabi na buhay at totoo ang presensya ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Acts 9:36? Ang sabi po sa Acts 9, chapter 3, verse 6, naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap ang paligid niya, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat na subasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, ito na po yun. Bakit mo ako inuusig? Na-experience ni Paul, ni Saulo. Sino po kayo? Sabi niya, Panginoon? Question mark. Patanong. Tanong niya, ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya. And 6, tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin ko sa iyo, sabi ng Panginoong Jesus, sasabihin ko sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. See? Pagkatapos ma-experience, ma-encounter ni Saul, na ngayon ay Paul, Apostol Pablo, ang Panginoon, meron ng instruction ang Panginoong Diyos. May gagawin na si Apostol Paul. So our faith must be established. Kailangan po, yung sinasabi nating may pananampalataya tayo sa Panginoon, kailangan po, establish yan in the power of God. At yan po ang nais ng Panginoong Diyos. Amen. Hindi yung kung kani-kanino pa naka-establish yung faith natin. Baka yung pananampalataya mo, naka-establish pa sa Bombay. Baka yung faith mo, naka-establish pa sa kung kani-kaninong tao. Sabi ng Bible, it's better to trust in the Lord than to a man. Kung gusto nating magtiwala sa Diyos na agad, wag sa tao. Kasi ang tao sumasablay kapag nangako. Pero ang Panginoon, kapag nangako, talagang ipagkakaloob niya, ibibigay niya. Amen? So our faith must be established in the power of God, not on simply what man says. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5? Hallelujah. Sa pananalita at pangangaral ko, hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap tulad ng mga tao. No? Tayo mga tao, matatamis tayo magsalita. Pero ang Panginoon hindi. Ang sabi rito, sa pananalita ko at pangangaral ko, hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Apostol Paul,
Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Kaya malinaw, kapatid, it's better to trust God than to a man. Draw the attention of people, still darkness. Ang sabi rito, hallelujah. Isaiah chapter 60 verse 1 to 4. Isaiah chapter 60 verse 1 to 4. Ang sabi rito, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh, mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila ng mga bata. Now, our wisdom and ability cannot bring a sinner to Christ. Only Christ Himself can do this. But the presence of God in our life catches the attention of unsaved people. Kaya pansinin ninyo, yung mga dati nating kakilala, uy, ano na nangyari sa'yo? Yan yung mga unsaved. Tayo, saved na eh. Sasabihin nila, ano nangyari sa'yo? Bakit yung mga pinopost mo, iba na? Puro sa Panginoon na. Puro mga Bible verse na. Bakit yung pananalita mo, iba na? Kung magsalita ka, parang kakaiba. Parang may power. Parang may kapangyarihan. No? Sabi rito, wherever we go, we bring with us the lights o the light, God's living presence. Kahit saan tayo mapunta, mga kapatid, dala-dala natin ang liwanag na nagmumula sa Panginoon. Kahapon po nagpunta kami ng anak ko, to God be the glory, sa Kainta, padala ni Mami Teresa. Inpurihin ng Panginoong Diyos. Habang papalapit po ako sa tahanan ng mga pamilya Cruz, nagdadasal po ako na Lord, bigyan mo ako ng tapang. Nang sabi mo sa Lucas 1:37, no? Sapagkat hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Unay sa Hudyo gayon hindi sa Griego. Nung pagbungad ko at nakita ko na yung anak ni Nanay Teresa, purihin ng Diyos, napakaraming tato. Ang laking mama. Diba na? Grabe. Medyo nandoon yung bungad ng takot. Pero habang kinakausap ko po siya, sa isip ko, mga kapatid, Lord, kahit marami pa tong tato, titiklop at yuyuko at pipikit ang mata nito mamaya sa pamamagitan mo. Samahan mo ko, banal na espiritu. Ikaw ang maghahayag. And pagkatapos po ng aming pinakain muna kami, pinagpahinga. And sabi ko po, Kuya Edmar, siya na po talaga yung kinausap ko kahit marami siyang tato. Maskulado eh. Kuya Edmar, baka pwede pong ipag-pray ko po kayong lahat. Baka pwede po, bago kami umalis, pababain niyo po yung mga anak ninyo, yung mga apo niyo, yung apo sa tuhod ni Nanay Teresa nandun din po. At yung balae ni Nanay Teresa, nandun din po na may edad na. At alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. To God be the glory. Lahat po sila ay tumanggap sa Panginoong Diyos. At sabi niya, nung mag-message siya, nung nakarating na kami rito sa bahay, salamat po sa prayer niyo. Kaya mga kapatid, kahit saan tayo mapunta, to God be the glory. Yung liwanag na dala-dala natin ay hindi mauubos. Because yung oil ng Holy Spirit ay laging meron. Huwag nating hahayaang mamatay. Huwag nating hahayaang mag-andap-andap. Huwag nating hahayaang maging dry yung oil, yung gasera. Ibig sabihin, patuloy nating ipatakal sa Panginoon. Lord, nangihina ako. Baka pwede mong yung Holy Spirit, takalan muli ako ng oil. Parang literal lang ano.
Pero ang spiritually speaking, lagi tayong mananalangin sa Panginoon. Na every time na kahit saan tayo ipadpad ng Panginoon, hindi tayo nahihiya na i-spread ang gospel, ang salvation. Amen? At ang Diyos ang madakila, at ang Diyos ang mapapurihan. Hindi ako, hindi tayo. Amen? Hindi ang bawat isa sa atin, kundi ang Panginoon. Now, ang sabi rito, ang presence ng Panginoon brings miracle. Ang sabi po ng Galatians 3:5, to God be the glory. Hallelujah. Galatians 3:5. Bakit ba ipinagkakalob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa? Ayon sa kautusan? O dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Now, if we are filled with God's presence, filled tayo ng God's presence, ng Holy Spirit, miraculous things can happen. Amen? Miraculous things can happen. Ano po ang sabi ng Acts 6:8? Hallelujah. Acts 6:8. Ang sabi rito, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. So Peter's shadows could even heal the sick, no? Kahit po yung anino ni Peter nakapagpagaling, no? Because of God. Miraculous po 'yan. Ano po ang sabi ng Acts 5:15? Hallelujah. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro, pagdaan. Siyempre may anino yon, ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At yun po ay gagaling. Hindi po dahil kay Pedro, kundi dahil sa banal na espiritu at mirakulo na dala-dala ni Pedro. At yun po ay nagmumula sa Panginoon. Now, bilang pagtatapos, the living presence of God must be constantly, tuloy-tuloy, constantly sought, no? Hinahanap, no? Sought after. Sabi rito sa Isaiah 55:6. Amen? Isaiah 55:6. Hanapin si Yahweh, samantalang siya ay iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. In 1 Chronicles 16:11, look to the Lord and His strength. Seek His face always. So lagi po nating hanapin yung lakas ng Panginoong Diyos. Hingi tayo ng lakas. At yung mukha ng Panginoong Diyos, no? Total, hindi pa naman natin makikita ang Panginoong Diyos harapan. Pag namatay na lang tayo, nasa langit na tayo. Pero ang sinasabi rito, seek His face. Ibig sabihin, lagi nating hahanapin ang Panginoong Diyos. Huwag yung sino-sino ang hinahanap natin. So, if we want to experience God's presence, kapatid, we need to seek Him. Just like the deer thirstily panting towards the cool river to drink. Tulad ng isang deer na hinahanap yung batisan na uhaw, dapat ganoon din po tayo. Ano po ang sabi ng Psalms 42:1? Psalms 42:1, ang sabi po rito, hallelujah, na kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, yung deer, gayon hinahanap ng Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Amen? So, we too must come to Him from the living water of the Spirit. So, kapatid, every Sunday, lalo sa Pilipinas, may gawain. Sunday is not the only time to be close to Him. O sa Saudi Arabia, Friday ang gawain dyan. But every day, kapatid, every day and every moment, we can earnestly seek His presence. Hindi lang po every gawain. Every hour, every minute, dapat isik natin at hanapin natin at hingin natin ang presensya ng Panginoong Diyos. We can be clothed with His glory and power. Dadamitan niya tayo ng kanyang presensya. Kapatid, now, may dalawang tanong dito.
Ito po yung ating pag-uusapan bilang pagtatapos. Sa ating application, what is the basis of your faith? Ano yung basehan ng iyong pananampalataya? Your intellectual thoughts about God or your personal experience with Him? Ano ba yung basehan ng faith mo? Yung intellectual na kaisipan mo about God o yung personal mong experience sa Panginoong Diyos? And number 2, why do we need personal encounter with God? Bakit kailangan natin na ma-encounter ang Panginoon? No? One-on-one between you and God. Bakit? No? Tayo po ay magpasalamat sa Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos, sa kalakasan, sa kapahayagan. Hindi hadlang ang aking malat. Pagkos alam ko, Panginoong Diyos, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Basta ang nais mo ay maramdaman ang presensya mo sa pagdalo namin sa bawat gawain. Through online man o face-to-face, ma-encounter ka namin. Yung presensya mo, hindi kung kani-kanino kaming tao. Yung presensya ng kung kani-kanino, kundi presensya mo lamang, Panginoon, ang pinakamahalaga sa lahat. And salamat, O Diyos, naramdaman ng bawat isa ang presensya na nagmumula po sa iyo. Inausap mo kami, Panginoong Diyos. Salamat, O God. Salamat. And we pray, Lord, sa bawat isa, malayo man kami, yung mga kapatiran namin, OFW, o nasa Pilipinas man kami, Lord, ramdam namin ang presensya mo at ginagawa mo pagpapalat, pagpapalo sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, tinuturuan mo kami. Tinutuwid mo yung mga baluktot na aming katwiran. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na buhay, ang tapat, makatarungan, at patuloy na magpapahayag ng lahat ng aming mga maling ginagawa. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mensahe mo. Tunay na naramdaman namin ang presensya mo, O Diyos. Saan pa kami pupunta? Bakit pa kami lalayo? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Purihin ka, Panginoon. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.